Nakalimutan ko na naman. Ilang beses ba kayong nagsasabi ganito nga salita sa isang araw? Magandang araw po sa inyo. Ako si Dr. Nathan Gutierrez, isang doktor sa neurology na may 30 taong karanasan. Kamakailan lamang dumating si Lola Maria Santos, isang 72 taong gulang na lola. Dok, sa supermarket nakita ko ang aking manugang pero hindi ko maalala ang pangalan niya kaya lumipas na lang ako. 20 taon kaming nagsasama. Pero nakakagulat pagkatapos ngang 3 linggo na pagawa niya sa 2 minutong ehersisyo na ipinakita ko nang siya ay bumalik lubusan siyang nagbago. Do ngayon naalala ko na pati ang mapangalan ng mga kaibigan ng aking apo. Hanggang ngayon iniisip niyo ba na ang pagkalimot ay dahil sa edad? Pero ang katotohanan na aking natuklasan ay ganap na iba. Kahit sa dekada 70 at 80, may matao na mas maganda ang memorya kaysa sa mga nasa 20 anyos. Ano ang pagkakaiba? Ito ay dahil sa 1 minutong ehersisyo kada araw. Kung panoorin niyo hanggang dulo ang video na ito ngayon, ang inyong utak ay magiging 20 taon na mas bata. Mapapabuti ang inyong memorya, tataas ang konsentrasyon at makakalaya kayo sa mga alalahanin. Ngunit kung hindi niyo panoorin hanggang dulo ang video na ito, ang inyong memorya ay mabilis na bababa at sa loob ng 1 taon baka hindi niyo na makilala ang inyong pamilya. Sa mismong sandaling ito ang inyong mga mahalagang alala ay nawawala na. Ang pag-subscribe at pag-like ay libre. Kung ma-subscribe kayo, makakatanggap kayong pinakamabilis na impormasyon tungkol sa kalusugan ng utak. Gaano kadalas kayong nakakalimot sa mabagay ngayon? Sabihin niyo sa komento. Kaya mula ngayon ipapakita ko sa inyo ang kahangahangang ehersisyo na gagawa sa inyong utak ng 20 taon na mas bata gamit ang 1 minuto kada araw. Paano naging mabilis na gumaling si Lola Maria Santos? Sa totoo lang, si Lola ay talagang malubhang kalagayan noong una. Tulad ng karamihan sa mamatatanda, walang anumang stimulus ang ibinibigay sa kanyang utak. Sa loob ng 10 taon na pagtingin sa mga pasyente, natuklasan ko ang isang kahangahangang katotohanan. Sa ating katawan may mga switch na nagigising sa utak, ngunit 95% nga tao ay hindi alam kung nasaan ang mga switch na ito. Kung i-stimulate lamang ang mga itong 1 minuto kada araw, ganap na mababago ang inyong utak. Mahirap paniwalaan, pero may 5 na ehersisyo na kailangan lang gawin ng eksaktong 1 minuto kada araw. Ang ehersisyo na ito ay nagigising ang iba't ibang bagay nga utak. Pinili ko ang pinaka-epektibo mula sa mga pamamaraan na aking ipinakita sa mga pasyente sa loob nga 30 taon. Lalo na ang pinaksamang ehersisyo na aking babanggitin ay talagang kahanga-hanga. Sa pamamagitan ng pamamaraang ito maring gawing 20 taon na mas bata ang edad ng utak. Kaya mula sa simula ipapaliwanag ko ito ng paunti-unti. Sundan niyo habang nakikinig. Ang una ay ang ehersisyong pakikikilos ng daliring paa. Do makakatulong ba sa utak ang paggalaw ng daliri ng paa? Ito ang unang beses na narinig ko ito. Iyan ang sinabi ni Lolo Pedro Reyes, 73 taong gulang na naninirahan sa Quezon City nang unang marinig ito. Si Lolo ay madalas na natutumba habang naglalakad kailangan niyang hawakan ng maipit ang reling kapag umakyat o bumababa nga hagdan. Pero may espesyal na connection ang mga daliri ng paa at ang utak. Kapag ginagalaw ang mga daliri ng paa, nagiging aktibo ang bahagi ng utak na tinatawag na cerebellum. Sa kamay may mahalagang lugar na responsible sa pagpapanatili na balanse, paalaala at konsentrasyon. Lolo, napakasimpleng ehersisyong ito. Umupo lamang sa upuan at galawin ang nga daliri ng paa. Ito ang pamamaraan na ipinakita ko kay Lolo Pedro Reyes. Ang pamamaraan ay talagang simple. Una, umupo ng comfortable sa upuan. Pagkatapos itaas ng sabay ang 2 papataas. Ay maintain ito ng 5 segundo. Ngayon pindutin ng mahigpit pababa ang daliri ng paa. Gawin din ito ng 5 segundo. Susunod pindutin ng mahigpit ang sahig gamit ang daliring pa habang minamasahe ito. Gawin ito ng 10 segundo.
Panghuli, i-spread ng malapat ang nga daliring pa at pagkatapos ay ipitin ito ng paulit-ulit. Gawin din ito ng 10 segundo, ganito eksaktong 30 segundo. 2 beses lamang sa isang araw ay magiging 1 minuto. Talaga bang makbabago sa ganitong simple na bagay? Nakduda si Lolo. Pero pagkatapos ng 2 linggo nang bumalik si Lolo, ako ay lubusang nagulat. Lubusan na naiba ang kanyang lakat. Do talagang kahanga-hanga. Hindi na ako natutamba habang naklalakat. Kahapon umakyat ako nga hagdan ng hindi hawa ang railing. Nagulat din daw ang asawa ni Lolo. Bakit nangyari ito sa madaliring paa? Maraming nerbiyong naguunay sa utak. Kapag ginagalaw ang madaliring ang paipinapadala nga mga nerbiyong ito ang signal sa utak upang gisingin ang cerebellum. Sa aktual na paaral ng Universidad ng Pilipinas, ang grupo na gumawa ng ehersisyo ng daliri ng pa sa loob ng 3 linggo ay mas napabuti ang balanse at memorya kumpara sa grupo na hindi gumawa. Gawin ito ngayon din. Umupo sa upuan at galawin ang madaliri ng paa pataas at pababa. Kahit 30 segundo lamang ay mararamdaman niyo na ang paa ay nagiging mainit at ang ulo ay nagiging malinaw. Pero ito ay simula lamang. Ang susunod na ehersisyo ay lalong kahanga-hanga. Ito ay isang mahiwagang ehersisyo na nagpapadaloy ng dugo sa utak. Sabihin niyo sa komento. Ang pangalawa ay ang ehersisyo ng pag-ikot ng lik. Dok, masyadong matigas ang lik ko kaya nahihirapan akong ikot ito? Kapag gumising ako sa umaga parang bato ang tigas ng liko. Iyan ang sinabi ni Lola Elena Cruz, 70 taong gulang na naninirahan sa Cebu City nang dumating siya. Nahihirapan si Lola na ikot ang lik sa kaliwa at kanan. Sa taving inikot niya ang ulo siya ay umungkol na Pero may kahanga-hangang lihim na nakatago sa lig at kalusugan ng utak. Sa lig may mahalagang daan na dumadaan ng dugo patungo sa utak. Kapag matigas ang lig, nagiging makitit ang daang ito kaya hindi mayos na nakakarating ang dugo sa utak. Parang kapag nabaluktot ang hose hindi, lumalabas ang tubig. Kaya si Lola Elena Cruz ay patuloy na nagsasabi na mabigat ang ulo niya, madalas siyang nakakalimot at nahihilo. Kahit ang lig lamang ay paikutin ng malambot, mas maraming dugo ang makakarating sa utak. Talagang simple ang pamamaraan na aking ipapakita. Ang pamamaraan ay ganito. Una, umupo ng comfortable sa upuan habang nakasandal sa likod. I-down ng bahagya ang manggabalikat. Pagkatapos dahan-dahang ikot ang ulo sa kanan. Ikot lamang hanggang sa hindi masakit. I maintain ito ng 5 segundo at pagkatapos ay dahan-dahang ibalik sa gitna. Ngayon, dahan-dahang ikot sa kaliwa. I maintain din ito ng 5 segundo. Susunod, dahan-dahang itaas ang ulo pataas na parang tumitingin sa langit. I maintain ng 5 segundo at pagkatapos ay dahan-dahang ibaba. Panghuli, dahan-dahang ibaba ang baba patungo sa dibdib. Gawin din ito ng 5 segundo. Ganito eksaktong 30 segundo. 2 beses lamang sa isang araw ay magiging 1 minuto. Talaga bang makbabago sa kanitong simple na bakay nagduda si Lola? Pero pagkatapos ng 1 linggo, nang bumalik si Lola ako ay lubusang nagulat. Nang buksan ko ang pinto nga, klinika siya ay malayang inikot ang ulo habang papasok. Do talagang kahanga-hanga. Posible bang maging ganito kalambot ang lig kahapon? Narinig ko ang tawag mula sa likuran at agad akong lumingon. Ang mas kahanga-hanga ay ang ibang pagbabago. Parang naging malinaw ang utak ko. Dati kahit nanonood akong drama, nakakalimutan ko ang kwento, pero ngayon naalala ko na pati ang mapangalan ng matauhan. Bakit nangyari ito kapag iniikot ang lig, nagiging malapat ang maugat sa loob ng lig? Kaya mas maraming dugo ang nakakarating sa utak. Kapag maraming dugo sa utak, nagiging aktibo ang mga selulang utak. Parang kapag binigyan ng tubig ang tuyong halaman na mumukatkat ang bulala. Sa aktual na paaral ng Universidad ng Pilipinas College of Medicine, ang taong gumawa ng ehersisyo ng leg sa loob ng 2 linggo ay kapansin-pansin tumaas ang daloy ng dugo sa utak.
Kapag tumaas ang daloy ne dugo sa utak, napapabuti ang memorya at tumataas ang konsentrasyon. Nagulat din ang pamilya ni Lola Elena Cruz. Ang nanay ko ngayon ay mas malinaw, ang pagsasalita at mas detalyadong naalala ang malumang kwento. Gawin ito ngayon din. Umupo sa upuan at dahan-dahang ikot ang liksa kaliwa at kanan. Huwa kailanman gawin ng mabilis. Dahan-dahan at malambot ang dapat. Kahit 30 segundo lamang ay mararamdaman niyo na ang leg ay nagiging maluwag at ang ulo ay nagiging magaan. Ito ay dahil tumataas ang dami ng dugong pumapasok mula sa leg patungo sa uta. Pero hindi pa ito ang katapusan. Ang susunod na ehersisyo ay lalong kahanga-hanga. Ito ay ehersisyo na direktang nagigising sa sentro ng wika ng utak. Ito ay mahiwagang ehersisyo na nagpapabuti sa pagsasalita, pag-alaala at pag-isip. Lalo na ang ehersisyong ito ay ang pinakamaraming epekto na nakita ko sa aking 30 taong pag-practice. Ang pasyente ay nagsasabi, "Dok, talaga bang ehersisyo ito? Napakadali naman." Ang ehersisyong pag-ikot ng leg ay nagawa na ba niyo? Sigurado akong naramdaman niyo na ang leg ay nagiging malambot at ang ulo ay nagiging magaan. Ngayon ipapakita ko ang tunay na kahanga-hangang ehersisyo. Ang pangatlo ay ang ehersisyo ne paglalabas ne dila. Dok, ngayon ay nahihirapan akong magsalita. May gusto akong sabihin pero natatalo ang dila ko kaya hindi ko may pahayak ng maayos. Iyan ang sinabi ni Lolo Antonio Garcia, 75 taong gulang na naninirahan sa Davao City nang dumating siya. Sa tuwing nagsasalita si Lolo, siya ay nangingiming at hindi niya maalala ang mga salita. Kaya paulit-ulit na lang siyang nagsasabingang yun ganun. Nahihirapan din siya kapag nakikipausap sa pamilya. Nasa isip niya ang mga iniisip pero hindi lumalabas sa bibig. Pero may kahanga-hangang koneksyon na nakatago sa dila at utak. Sa dila ang pinakamaraming nerbiyong nag-uugnay sa uta sa buong katawan ay naroroon. Kapag ginagalaw ang dila, agad na nagigising ang sentro ng wika ng uta. Ang sentro ng wika ay responsible sa pagsasalita, pag-isip at pag-alaala. Kahit ang dila lamang ay galawin, lubusan na napapabuti ang kakayahang magsalita. Talagang simple ang pamamaraan na aking ipapakita. Ang pamamaraan ay ganito. Una, umupo ng comfortable sa upuan. Bahagyang ibuka ang bibig. Pagkatapos ilabas ng tuwid ang dila palabas. I-maintain ito ng 5 segundo at pagkatapos ay dahan-dahang ibalik. Ngayon ilabas ng tuwid ang dila sa kanan na parang hinahawakan ang pisngi. I maintain ng 5 segundo at pagkatapos ay gawin din sa kaliwa. Susunod, pindutin ng mahigpit ang dila sa ngalangala. Gawin ito ng paulit-ulit ng 10 segundo. Panghuli, paikutin ang dila sa loob ng bibig ng pabilog. Paikutin ng 5 beses sa direksyon ng orasan at 5 beses sa kabaliktaran. Ganito, eksaktong 30 segundo. 2 beses lamang sa isang araw ay magiging 1 minuto. Talaga bang makatulong ang paggalaw ang dila? Nagduda si Lolo. Pero pagkatapos ng 2 linggo nang bumalik si Lolo, ako ay lubusang nagulat. Papasok niya sa klinika, siya ay nagsalita ng malinaw at mayos. Dok, talagang kahanga-hanga. Posible bang lumabas ng ganito kalaya ang masalita? Kahapon nakipag-usap ako sa aking apo ng 30 minuto. Ang mas kahanga-hanga ay ang ibang pagbabago. Ang masalitang dati ay hindi ko naalala ay biglang naalala ko na kahapon naalala ko pa ang pangalan ng kaibigan ko sa probinsya nung 50 taon na ang nakalipas. Bakit nangyari ito kapag ginagalaw ang dila? Ipinapadala ng maraming nerbiyo sa dila ang signal sa utak. Lalo na ito ay nagbibigay ng malakas na stimulus sa sentro ng wika.
Kapag naging aktibo ang sentro ngang wika, napapabuti hindi lamang ang kakayahang magsalita kundi pati ang pag-alaala at pag-isip. Sa atwal na paaral nga Universidad ng Pilipinas ang mataong gumawa ng ehersisyo ng dila sa loob ng 3 linggo ay kapansin-pansing napabuti ang kakayahang magsalita at paalaala ng masalita. Nagulat din ang pamilya ni Lolo Antonio Garcia. Ang tatay ko ngayon ay mas malinaw ang pagsasalita at mas masaya ang pagkukwento nga lumang kwento. Parang bumalik siya sa dati niyang sarili. Gawin ito ngayon din. Ilabas ang dila palabas. Huwag mahiya. Walang nakakakita kaya gawin ng malaya. Kahit 30 segundo, lamang ay mararamdaman niyo na ang bibig ay nagiging sariwa at ang ulo ay nagiging malinaw. Ito ay dahil nagiging aktibo ang nga signal mula sa dila. Kapag ginawa ang ehersisyo and dila maraming lawe ang lumalabas. Ito rin ay magandang senyales. Ang maraming lawe ay nangangahulugan na nagiging aktibo ang utak. Pero hindi pa ito ang katapusan. Ang susunod na ehersisyo ay lalong kahanga-hanga. Ito ay ehersisyo na nagigising sa sentrong balanse ng utak. Ito ay mahalagang ehersisyo na nagpipigil sa pagkahulog at nagpapabuti sa spatial awareness. Sabihin niyo sa komento. Ang pangapat ay ang ehersisyo ng pagmamasahe ng tainga. Dok, ngayon ay madalas akong nahihilo. Sa tuwing bumabangon ako, natutumba ako at kapag naglalakad, hindi ko ma-maintain ang balanse. Iyan ang sinabi ni Lolo Roberto Santos, 78 taong gulang na naninirahan sa Baguio City nang dumating siya. Sa tuwing bumabangon si Lolo sa upuan, kailangan niyang sumandal sa pader at kapag naglalakad, laging naikot siya sa isang gilid. Kahapon halos matumba siya papunta sa banyo. Naalala ang pamilya kaya hindi siya pinapayagang mag-isa. Pero may kahangahangang lihim na nakatago sa tainga at utak. Sa loob ng tainga may vestibular system. Ito ang mahalagang bahagi na nagpapanatili ng balanse sa katawan. Kapag na-stimulate ang tainga, nagigising ang brainstem. Ang brainstem ay ang sentro ng utak na responsible sa balanse, pagiging gising at konsentrasyon. Lolo, kahit ang tainga lamang ay dahan-dahang masahe lubusan na napapabuti ang balanse. Talagang simple ang pamamaraan na aking ipapakita. Ang pamamaraan ay ganito. Una, umupo ng comfortable sa upuan. Hawakan ng dahan-dahan ang dalawang tainga gamit ang dalawang kamay. Pagkatapos dahan-dahang hilain ang tainga pataas. Hilain ng 5 segundo at bitawan. Ngayon, dahan-dahang hilain ang tainga sa gilid. Gawin din ito ng 5 segundo. Susunod, dahan-dahang hilain ang tainga pababa. Gawin din ito ng 5 segundo. Panghuli, paikutin ang tainga ng pabilok habang minamasahe. Paikutin ng 5 beses sa direksyon ng orasan at 5 beses sa kabaliktaran. Ganito eksaktong 30 segundo. 2 beses lamang sa isang araw ay magiging 1 minuto. Talaga bang makakatulong ang pahawa sa tainga? Nakduda si Lolo. Pero pagkatapos ng 1 linggo nang bumalik si Lolo, ako ay lubusang nagulat. Siya ay naglalakad ng malakas at mag-isa papasok sa klinika. Do talagang kahanga-hanga. Halos nawala na ang pakahilo ko. Kahapon umakyat akong hagdan ng mag-isa. Ang mas kahanga-hanga ay ang ibang pababago. Parang naging malinaw na malinaw ang utak ko. Dati hindi ko masyadong naririnig ang tunog ng TV, pero ngayon naririnig ko na ang lahat ng balita. Bakit nangyari ito? Kapag minamasahe ang tainga, nagiging aktibo ang vestibular system sa loob ng tainga. Kaya ang signal mula sa brainstem ay nagigising sa buong utak. Kapag naging aktibo ang brainstem, napapabuti hindi lamang ang balanse kundi pati ang pandinig, konsentrasyon at memorya.
Sa aktwal na pag-aral ng Johns Hopkins University sa Amerika, ang magtaong gumawa ng masahe sa tainga sa loob ng 2 linggo ay kapansin-pansing napabuti ang balanse at pandinig. Nagulat din ang pamilya ni Lolo Roberto Santos. Ang tatay ko ngayon ay mag-isa na nakakagalaw ng maayos at mas naiintindihan ang usapan. Para naging mas bata siya, gawin ito ngayon din. Hawakan ng dahan-dahan ang 2 tainga gamit ang 2 kamay at hilain pataas, pababa at sa gilid. Gawin ng malambot hanggang hindi masakit. Kahit 30 segundo lamang ay mararamdaman niyo na ang tainga ay nagiging mainit at ang ulo ay nagiging malinaw. Ito ay dahil nagiging aktibo ang mga signal mula sa tainga patungo sa brainstem. Kapag ginawa ang masahe sa tainga, napapabuti rin ang sirkulasyon ng dugo. Ang pagiging pula at mainit ng tainga ay senyales na mayos na umikot ang dugo. Pero hindi pa ito ang katapusan. Ang susunod na ehersisyo ay talagang nakakagulat. Ito ay ehersisyo na pinagsasama ang lahat ng natutunan na ehersisyo sa isang perpektong ehersisyo ng pagpapagising sa utak. Ito ang ehersisyo na may pinakamaraming epekto na nakita ko sa loob ng 30 taon. Kapag ginawa ang pinaksamang ehersisyo, ito ang epekto ng ehersisyo ng daliringang paligdila at tainga ay nagiging maraming beses. Nagawa na ba niyo ang masahe sa tainga? Sigurado akong naramdaman niyo na ang tainga ay nagiging mainit at ang ulo ay nagiging malinaw. Ang una ay ang pinaksamang ehersisyo ng pagpapagising sa utak gamit ang 5. Dok, kailangan ba talagang gawin ang lahat ng ehersisyong ito? Parang masyadong komplikado. Iyan ang unang sinabi ni Lola Carmen Lopez, 82 taong gulang na naninirahan sa probinsya ng Rizal. Si Lola ay may masamang memorya, may na ang balanse, hindi malinaw ang pagsasalita at matikas ang lih. Halos lahat ng problema ay mayroon siya. Lola, mahirap pa kung gawin ng isa-isa. Pero may paraan upang pagsamahin ang 5 ito at gawin ng sabay-sabay. Eksaktong 1 minuto lamang. Pero talagang kahangahangang natuklasan ko, mas malaki ang epekto kapag pagsasamahin at gagawin ng sabay-sabay kaysa sa gawin ng hiwalay-hiwalay. Dahil nagigizing ng sabay-sabay ang lahat ng bagingang utak. Parang sa orkestra, mas maganda ang musika kapag lahat ng instrumento ay tumutuktok ng sabay kaysa isa-isa. Talaga bang 1 minuto lamang nagduda si Lola? Ang perpektong 1 minutong routine ng pagpapagising sa utak na ipinakita ko kay Lola ay ganito. Una, umupo ng comfortable sa upuan. Ngayon simulan natin. Galawin ang daliri ng papataas at pababa habang dahan-dahang iniikot ang liksa kaliwa at kanan. Gawin ito ng 10 segundo. Susunod ay spread at ipitin ang daliringang pa sa kaliwa at kanan habang iniikot ang lig pataas at pababa. Gawin din ito ng 10 segundo. Ngayon ilabas ang dila palabas habang hinahila ang tainga pataas. Gawin ito ng 5 segundo. Susunod, ilipat ang dila sa kaliwa at kanan habang hinahila ang tainga sa gilid. Gawin din ito ng 5 segundo. Pindutin ang dila sa ngala-ngala habang hinahila ang tainga pababa. Gawin ito ng 5 segundo. Panghuli, paikutin ang dila ng pabilok habang minamasahe ang tainga. Hawakan ng malambot ang 2 tainga gamit ang 2 kamay at paikutin. Gawin ito ng 15 segundo. Ganito eksaktong 1 minuto. Isang beses lamang sa isang araw ay sapat na. Talaga bang magagawa ko ang ganitong komplikadong bagay? Nag-alala si Lola. Pero pagkatapos kang 3 linggo nang bumalik si Lola, ako ay lubusang nagulat. Siya ay masiglang nagbukas ng pinto at masiglang pumasok sa klinika. Dok, parang milagro. Posible bang maging ganito kalinaw ang utak kahapon? Naalala ko pa ang numero ng telepono ng kaibigan ko noong 40 taon na ang nakalipas. May iba pang kahangahangang pagbabago. Hindi na ako natutumba habang naklalakad.
Malinaw na malinaw ang pasasalita ko. Malaya ko maikot ang li ko. Parang naging 20 taon na mas bata ang pakiramdam ko. Bakit nangyari ang ganitong milagro kapag ginagawa ng sabay-sabay ang 5 ehersisyo, nagigising ng sabay-sabay ang lahat ng baging utak? Nagiging aktibo ang cerebellum sentro ng wika at brainstem. Kaya napapabuti ang sirkulasyon nege dugo sa buong utak at mas mabuti ang komunikasyon nege mege selula nege utak. Sa aktual na paaral ng Harvard Medical School, ang grupo na gumawa ng pinasamang ehersisyo ng utak ay mas napabuti ang function ng utak kumpara sa grupo na gumawa ng hiwalay-hiwalay. Nagulat din ang pamilya ni Lola Carmen Lopez. Gawin ito ngayon din. Sa una maaring mahirapan kayo, kaya dahan-dahan at isa-isa muna sundin. Huwag piliting gawin ng perpekto, gawin lamang ng comfortable. Kahit 1 minuto lamang ay mararamdaman niyo na ang buong katawan ay nagiging mainit at ang utak ay talagang nagiging malinaw. Ito ay dahil nagigising ang buong utak. Kung gagawin niyo araw-araw ang ehersisyong ito sa loob ng 3 linggo, ay mararanasan niyo ang kahangahangang pagbabago. Mapapabuti ang memorya, balanse, kakayahang magsalita at konsentrasyon. Hindi pa huli ang inyong utak. Kahit sa edad na 90, maaari pa ring gumawang bagong sululang utak. Ang mahalaga ay ang tamang stimulus. Nagawa na ba niyo ang pinaksamang ehersisyo ng utak? Sigurado akong naramdaman niyo na ang buong katawan ay nagiging mainit at ang utak ay nagiging malinaw. Pero may lihim na nagpapalakas ng maraming beses sa epektong ehersisyong ito. Una, ipapakita ko ang 3 lihim para mas mabilis ang epekto. Ang unang lihim ay uminom ne 1 basong tubig bago ang ehersisyo. Ang 60% ne utak ay tubig. Kapag uminom ng tubig bago mag-ehersisyo, mas lalong napapabuti ang epekto. Ang pangalawang lihim ay huminga ng malalim habang na-ehersisyo. Dahan-dahang huminga sa pamamagitan ng ilong at dahan-dahang ilabas sa bibig. Mas maraming oksigen ang nakakarating sa utak kaya mas nagiging aktibo ito. Ang pangatlong lihim ay patugtugin ang paborito at tahimik na musika habang nag-ehersisyo. Mas nagiging masaya ang utak at lalo napapabuti ang epektong ehersisyo. Pero may mga bagay na dapat bigyang pansin. May mapagkakamali na hindi dapat gawin. Ang una ay ang pagmamadali. Si Lola Rosa Mendoza, 69 taong gulang na naninirahan sa Makati City, ay nagsabi, "Dok, hindi ba mas mabuti kung mabilis para mas mabilis ang epekto?" At tinapos niya ang ehersisyo sa loob ng 30 segundo lamang. Pero kapag mabilis maring mahilo pa, ang ehersisyong utak ay dapat gawin ng dahan-dahan at malambot. Kapag nagmadali, maaring magulat ang utak at bumaba pa ang function. Ang pangalawang pagkakamali ay ang pagpapatuloy hanggang masakit. May man nagsasabi, hindi ba dapat mas masakit para mas epektibo ito? Ay talagang mapanganib na pag-isip. Kung masyadong hila ang leak o tainga, maring masaktan. Hanggang sa comfortable at sariwa lamang ang gawin. Kung masakit, agad itigil. Ang pangatlong pagkakamali ay ang hindi regular na paggawa. Marami ang naktatanong, hindi ba pwede kapag nalala ko na lang? Pero ang utak ay gustong regular na stimulus. Pinakamainam na gawin sa parehong oras araw-araw. Itakda ang oras sa umaga, pagkagising o sa gabi. Marami ang nagtatanong, kailan magsisimulang magbago? Ang unang pagbabago ay mararamdaman sa loob ng 3 araw. Magiging malinaw ang utak at mas mabuti ang tulog. Pagkatapos ng 1 linggo, mapapabuti ang balanse at magiging malinaw ang pagsasalita. Pagkatapos ng 2 linggo, kapansin-pansing mapapabuti ang memorya.
pagkatapos na 3 linggo, sasabihin ng pamilya, talaga bang ganito na ang pagbabago mo? Pero ang pinakamahalaga ay ang patuloy na paggawa. 1 minuto lamang sa isang araw, pero dapat araw-araw. Panghuli, may talagang mahalagang sasabihin ako. Ang ehersisyong ito ay hindi lamang nagpapabuti sa memorya, magbabago ang buong buhay niyo, makakaroon kayo and kumpiyansa, madaragdagan ang usapan sa pamilya at higit sa lahat babalik ang pakiramdam na bata pa ako. Talagang mahalaga sa akin ang oras na ito na kasama niyo. Naalala niyo ba si Lola Maria Santos na binanggit ko sa simula, ang lola na hindi maalala ang pangalan ng manugang kaya lumipas na lang sa supermarket, ay ngayon ay naalala na pati ang mapangalan ng nakaibigan ng apo niya. Ito ay dahil sa 1 minutong ehersisyo kada araw na natutunan ngayon. Ipapaalala ko sa inyo ng muli ang 5 ehersisyo na natutunan ngayon. Ang ehersisyo ngang pakikikilos nga daliri ngang pa upang gisingin, ang cerebellum, ang pag-ikot ng lik upang mapadaloy, ang dugo sa utak ang paglalabas ngang dila upang ma-activate, ang sentro ngang wika, ang pagmamasahe ng tainga upang gisingin ang brainstem at panghuli ang pinaksamang ehersisyo na utak na naunay sa lahat. Talagang sapat na ang 1 minuto kada araw. Sa loob ng 30 taon bilang doktor, ang tiyak kong sinasabi ay ang edad ay numero lamang. Kahit sa edad na 90 maaari pa ring gumawang bagong selula ang utak. Ang mahalaga ay ang tamang stimulus. Isipin niyo ang sandaling magiging 20 taon na mas bata kayo. Lilitaw ng malinaw ang nakalimutang alala, magiging masaya ang usapan sa pamilya at araw-araw ay magiging masigla. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, pindutin ang subscribe at like, ay share din sa inyong mahahalagang pamilya at kaibigan. Dahil ang malusok na pagtanda ng bawat isa ay siyang kaligayahan ng lahat. Sabihin niyo sa komento ang inyong mapakbabago. Ang inyong makwento ng tagumpay ay magiging malaking pakasa sa iba. Tandaan niyo, 1 minuto lamang kada araw, eksaktong 1 minuto. Ang inyong utak ay naghihintay sa inyo sa mismong sandaling ito. Makaroon ng malusok at masiklang araw. Salamat po.